Hello po sa mga nakikinig Ako po si Glenn. Nanggaling kaming magbabarkada sa isang grill sa may Katipunan, kung saan kami nag-chill at nag-inuman, pero konti lang naman. Wala kasi kaming pasok pare-parehas kinabukasan, dahil Biyernes na naman. Halos 2 AM na ng madaling araw nang magpasya kaming 4 na mag-road trip. Naghanap kami ng makakainan na may mainit na sabaw. Plano nga namin bumili ng kape o kaya naman mami. Kahit sa mga nakakariton pwede na. Sa ganitong oras, imposible na yata na may makita pa kami. Hindi pa naman kami nagbibiyahe ng matagal nang mapansin namin na medyo liblib na ang lugar na napuntahan namin. Wala na yata sa Google Maps. May mga bakanting lote na magkakasunod at may ilang puno na nakatanim ang aming nadaanan. Konti na rin ang mga poste kaya medyo madilim. Malayo na rin sa mga susunod na bahay. Maya-maya pa, nakita namin ang isang malaki pero lumang bahay. Pansamantalang nawala ang plano namin na kumain. Sa tingin namin ay wala ng tao doon. Madilim, pero may nanggagaling na liwanag sa poste na hindi naman kalayuan. Maganda ang bahay pero sa tingin ko ay matagal na ring walang nakatira dito. Nagtataasan ang mga puno at mga halaman na nakatanim. May 2 puno na halos kasing taas ng bahay ang nakatanim sa gilid. Nakasayad ang mga sanga nito sa bandang bubong ng bahay. Malaki ang terrace sa 2nd floor ng bahay. Yun para bang sa simbahan. Basag na ang iba nitong bintana na yari sa salamin. Gawa sa bato ang mga dingding at hanggang 3rd floor yata ito sa tingin ko. Dahil sa kuryosidad, napagkasunduan naming magkakaibigan na pasukin ito. Ewan, basta trip lang naman. Gumamit na lang kami ng flashlight ng cellphone. Pagdating sa pintuan, biglang ihip ng malakas na hangin na nagtulak sa pinto at ito ay bumukas na kusa. Hindi iyon ang inaasahan namin kasi mukhang mabigat at makapal ang pintuan. Narinig namin ang langit-ngit ng pinto na parang haunted house sa pelikula. Nangilabot talaga ako. Nagkatinginan kaming 4. Balak nga namin na bumalik na. Pero pinigilan kami ng isa naming kasama nang may makita siya sa loob ng bahay na ikinagulat namin nang tinutukan niya ito ng ilaw ng cellphone. Medyo nawala ang aming kaba. Kahit lumana ay kita mo pa ang ganda nito. May mga picture frame na nakasabit sa dingding. Ang mga kurtina nito ay buo pa. Akala mo kahapon lang inilagay. Parang ang saya-saya ng mga nakatira noon dito dahil sa mga lumang pictures, makikita mo na may party ang mga tao. Yun nga lang, medyo weird sa pakiramdam. Basta parang may sikreto na iniingatan. Hindi na talaga kami napigilan. Naghiwa-hiwalay kami sa pag-explore ng bawat kwarto ng lumang bahay. Kasama ko si Bianca, ang aking girlfriend. Ang kaibigan ko naman na si Edward at Carmen ang nagtandem. Sa 2nd floor sila pumunta. Ang weird dito, sabi ni Carmen Para bang may nararamdaman ito na kakaiba. Biglang may narinig na yapak ng sapatos, may sumusunod na mga hakbang na papunta sa amin. Tapos biglang ring tumigil. Pati si Edward natatakot na din. Kahit may kaba na silang dalawa, naglakas loob pa rin sila ni Carmen na magpatuloy. Sinubukan nilang pasukin ang isang kwarto papunta sa kaliwa. Sa bandang kanan naman, nandun kami ni Bianca at pinasok ang isang malaking kwarto. Napansin namin ang kakaibang mga ingay. Parang may nagsasalita bago namin buksan ang pinto. Hindi maintindihan ang mga lengguwahe, parang Spanish. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto, hindi naman ito nakalock. Kung ako lang mag-isa,
Hindi ko gagawin yun. Nawala ang mga naririnig naming nagsasalita. Biglang namatay ang liwanag na galing sa mga cellphone namin. Patakbo na kami nang parang may nakita kaming mga aninong papalapit. Ilang hakbang pa lang kami nang may marinig kaming tumatakbo papunta sa amin. Lalo kaming nagmadali ni Bianca sa paghakbang. Laking gulat namin nang makita ang paparating. Si Carmen at Edward yun. Sabay-sabay kaming nagtakbuhan, halos madapa kami sa pag-uunahang makalabas. Nandun na kami sa pinakagitnang parte ng bahay kung saan malapit na sa pinto at parang mas dumami ang mga anino. May hugis ang katawan pero hindi mo makita ang mga mukha, basta madilim lang, grabe nakakatakot talaga. Hindi naman sarado ang pintuan at doon na kami sabay-sabay na nagtakbuhan palabas. Bawat hakbang palabas ay parang may humahabol sa amin. Bago kami tuluyang nakalabas, narinig ko ulit yung mga boses na nag-uusap ng ibang lengguwahe, pati mga hakbang ng sapatos na dinig ko din. Parang ang dami talaga nila. Sa labas, nang makarating na kaming lahat, nagkatinginan kami at walang makainik. Mabilis kaming sumakay sa kotse at pinaandar na ito. Kahit isa sa amin, hindi na rin nilingon ang lumang bahay dahil sa takot. Hindi talaga namin malilimutan ang mga naranasan. Naisip ko, salamat at walang masamang nangyari sa amin maliban sa konting galos na nakuha sa pagsagi sa mga gamit na naroon habang mabilis na tumatakbo palabas. Nang makalayo na, saka lang kami nakapagsalita. Pilit na inalis sa isip ang mga nangyari. Nawala na talaga ang tama ng alak. Medyo gutom na. Pagtingin ko sa cellphone, 3:00 pasado na pala. Maya-maya pa, may nakita kami na isang 24 hours na convenience store. Sabi ko kung nakita agad namin ito. Hindi namin makikita ang lumang bahay. At wala rin naman ako na maikukwento sa inyo. Doon na lang kami bumili at kumain ng instant noodles. Kung titignan mo, akala mo nagsiselebrate pa, parang walang nangyari. Yung dalawa naming kasamang babae, medyo na-shock pa. Hanggang ngayon, napaka-weird pa rin sa pakiramdam ko kapag naaalala kung ano ang nangyari ng gabing iyon. Sa ngayon, hindi muna ako sumama sa tropa kahit anong pilit pa nila.